Hallelujah! God is so good po. Pumayap yung Ginoon eh. God is good. At saka po sa kalakasan na binibigay po sa atin, sino po yung nag-attend ng mga CU Nights? Amen. Pwede ba taas yung kamay nyo? Wow, marami-rami po. Sino po yung mga naka-perfect attendance? Marami rin. Praise the Lord. Sino pong naka-4 na araw? Marami din. 3 araw. Yan. 2 araw. 1 araw lang po, yung kahapon. Meron din po. Bungang araw. Praise the Lord. Welcome po maging po sa mga first-timers natin. Nasa online. Welcome po din sa mga bisita ni Daddy at kay Sister Lydia. Sa mga family po ni Daddy. Hindi po ako makakapag-preach kung di ko po tatawagin muna ang tatay po ng Calvary Temple. Welcome po natin siya, fresh from Fresno, Bishop Carlito Villanueva. Isang pinagpalang gabi ang aking pumbati sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat sa amin na kami nakarating ng malulhati at masaksihan ang magandang anniversary po ng ating bahay sambahan. Pasensya na po ang boses, parang nanggagaling sa lumang banga. No, pero parang announcer, every time po na sumasapit ang ganitong buwan, alam ko na meron tayong isang masayang pagdiriwang. At nakita ko po kung paanong ang ating sambahan, di lamang po pisikal na pinagpapala ng Panginoon, kundi higit sa lahat, mga tao na patuloy na binibigay po niya. Sabi ko nga, hindi magiging imposible at magiging may pangyayari yung ating pong pananaw na magkakaroon tayo at bibigyan tayo ng Diyos ng 10,000 kaluluwa. Amen. Napansin ko po, bakante yung lote dito sa Wala na yung Caltex. Gusto yung bili natin? Amen. Sama-sama po tayo manampalataya kung paano binigay ng Diyos ang mga lote rito sa atin, ibibigay din po yan, Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, magandang gabi po sa inyong lahat at ako po'y naniniwala na kung paano ang ating sambahan ay maraming ilaw at nagliliwanag, ang Calvary Temple patuloy na magliliwanag at magsisilbing ilaw sa buong Pampanga. Hindi lang Angeles, Pampanga at loloobin ng Diyos buong Pilipinas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Maraming salamat po, Daddy Bishop. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Si Daddy po, since 1974, ay tinawag na po siya ng Lord dito. So, 51 years na po ang paglilingkod niya. Dito pa lang ho, bukod pa ho sa Binangonan. Tama ho ba, Daddy? Praise God. Ready na ho ba kayo sa Word? Actually, talaga pong tight po yung program natin dahil marami pong, baka ang program po natin hanggang 10:00 lang dapat eh. No? At dahil po, natin ngayon, anniversary, dati po usual mga points natin, 3 points lang. Pero ngayon po, 5 points. Pero magre-recap lang po tayo. No? Nasa pag-aaral po tayo ng buong buwan ng Nobyembre about the importance of obedience. Nakikita niyo ho ba yung sarili niyo nagiging masunurin na po tayo ngayon? Remember, lagi ko pong inuulit to, we are not saved because of our good works. We are not saved by obeying God. We are saved already. Hindi ka pa man nag-o-obey kay Lord, nung tinanggap mo ang Lord, nung oras na tinanggap mo ang Lord, sa grace po niya, wala ka pang ginawa, kapatid. Save ka na. However, ang obedience, this is the fruit of your salvation. Inaasahan ng Diyos na naglagay po siya ng seed of the Word of God, yung pong seed na ito na inanuho sa atin, hindi lang mananatiling binhi, kundi po yan ay uusbong, lalago at magbubunga. At isa sa mga bunga ay ito po nga ang pagsunod natin sa Panginoon. And of course, kung tinanggap niyo po ang Lord, bawat isa po sa atin, sabi ng John 1:12, He gave us the right to become what? Children of God. So kung tayo mga anak ng Diyos,
mga asal, anak Diyos ho tayo, anak ng Diyos ho tayo. Sumusunod sa Diyos. Amen. So ito po ay mga recap lang pong gagawin po natin kung kayo po ay perfect attendance ng Monday hanggang Friday po, ito po i-recap po natin, maging po ang buong buwan po. So bibilisan ko lamang po dahil nasa less than 30 minutes na lang po, balo nung UK, 5 points. No? But by the grace of God, tatapusin po natin kasi nga hanggang alas 10 tayo ngayon. Pero ako migaga na ka, ating pong pamangan. Amen. Praise the Lord. Ewan ko kung ilan ho tayo, nagkamali. Gusto ko pong humingi ng tawad kay Pastor June. Dahil nagtatalo kami kanina, tsaka kagabi. Hindi, enaman sapak kayo. Kasi kagabi po, more than 600 po. Wala pa po yung mga workers, worship team, wala pa po yung mga pastors. Ganun po karami. Sabi niya, hindi, ganyan din karami yan, o mas marami pa. Ngayon ho pala, tama siya. Hanggang sa parking, naandun pa. Sana patawad mo ko. Praise the Lord. So, yung pong first Sunday po natin na pag-aralan po natin, obedience is the fruit of true repentance. If you have a repentant heart, hindi pwedeng hindi ka mag-o-obey. Huwag po natin paniwalaan yung mga perverted grace na sinasabi po nilang, hindi na importante yung obedience mo, importante yung obedience si Christ. That is half-truth. Tama po, napaka-importante po nung nag-obey si Christ even on death on the cross. Pero, ang obedience po, yan po ang anuho natin. Diyan mo makikita, ikaw mismo, kung ikaw ay ligtas. Na ikaw ay nag-o-obey kay Lord. And then, second Sunday, obedience leads us to spiritual growth. Kahit anong gawin mo, kapatid, kung hindi ka nag-o-obey sa Diyos, hindi ka lalago sa pananampalataya. Lagi ka nalang lugbok, lagi kang, madali kang matukso ng dyablo, madali kang mapikon, madali kang mag-backslide. Because you're not obeying God. Because through obedience, mag-grow ka, kapatid. Sino pong nag-grow dito magsabing praise the Lord? Amen. And then po yung third Sunday, obedience brings divine protection. Napatunayan po natin to kapag he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kung sa iba, sa King James, so he who abides in the secret place of the Most High, no, nandun siya sa shadow of the Almighty. Ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay nag-a-abide, ikaw ay sumusunod. Ginagamit po natin ang word abide ngayon sa ating gobyerno. Kapag ikaw ay sumusunod sa gobyerno, sa batas, you are a law-abiding citizen. So if you abide in me and my words abide in you, sabi po ni Kristo, ask whatever you wish and it will be done for you. Pag tayo nag-a-abide kay Kristo, nananatili po sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nandun po ang protection. Nawawala po ang protection, hindi dahil tinatanggal ng Lord. Kapag ikaw ay hindi na nag-o-obey, umaalis ka under the shadow of the Almighty. And then last week po, ang napag-aralan po natin, obedience is the key to God's blessings. Hindi lang po financial blessing, lahat po ng blessing, yung kapayapaan, protection, salvation. No, ang dami po nating yung pong hindi niyo pa alam to, meron tayong YouTube, Light Shines TV, pwede niyo pong i-review po ito, kaya po sa Facebook po natin, Calvary Temple Philippines. Anyway po, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang final topic po natin, no, ang culmination po ng ating tema about the importance of obedience is an expression of love for God. Babasahin ko po ang mga ilang talata and then we will pray. John 14:15. If you love me, obey my commandments. 1 John 5:3. Loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. 2 John 1:6. Love means doing what God has commanded us. And He has commanded us to love one another just as you heard from the beginning. 1 John 2:3-5. And we can be sure we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. For 72 years, you have been so faithful, Lord, to this church. It's all because of your grace, Lord.
Salamat po, Lord, sa mga ginamit mo, Lord, lalo na sa aming missionary from America, Lord, kay Pastor Schobert, oh God. Salamat po, we pray na patuloy mong pagpalain ng kanyang family sa Amerika, Panginoon. Sa mga pastor na ginamit mo, lalo na po sa aming Bishop Emeritus, Lord, na since 1974, Panginoon, ay tinawag mo na siya dito po sa Angeles City, sa Calvary Temple. We pray, Lord, na patuloy mong ibalik sa kanya ang lahat ng kanyang pagpapagal dito po sa iyong iglesia. We pray for long, abundant, and healthy life po sa kanya and even to his family, O God. Salamat po, Lord, and tonight, we are here, Lord, to praise you, to worship you, to thank you for who you are, and of course, for your goodness, and for all the things that you have done, and for the things that you are about to do, even tonight, Lord. That's why, Holy Spirit, open the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from your word. And as I declare your word, Heavenly Father, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, lalo na po sa aming mga first-timers. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name, we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Hallelujah. So, kung mahal po natin ang Lord, susunod po tayo. Actually, pwede na po akong matapos sa mga binasa ko eh. Loving, ang una po natin, if you love me, sabi ng Panginoon, obey my commandments. So, kung hindi ka nag-obey, you don't love God. Ganun lang po siya kasimple. And then, yung second verse po, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi po pabigat, hindi mahirap ang mga ipinag-uutos ng Diyos. Kung bakit nagiging mahirap yan, kasi ayaw sumunod. Kapag ayaw mong sumunod, mabigat po talaga. Kung makinig po kayo mabuti, malalaman po natin sa gabing ito, even our obedience ay hindi po galing sa atin. Kaya hindi po siya burdensome po sa atin. Pero kaya nga po, makinig po kayong mabuti dito sa ating final topic. Sa 2 John 1:6, sabi dyan, love means doing what God has commanded us. And He has commanded us to love one another. Ibig sabihin po nito, magpatawaran po tayo, magmahalan po tayo, magtulungan sa bawat isa. Amen. Just as you heard from the beginning. 1 John 2:3-5, and we can be sure, sigurado tayo that we know Him, kilala natin siya if we obey His commandments. Ang sabi po dyan, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is what? Sinungaling. Kaya po marami pong masasabi, ay kilala ko ang Diyos. Siguro kilala lang po nila dahil sa Pasko, dahil sa Biyernes Santo. Pero kung di nila sinusunod at sinabi nilang kilala nilang Diyos, nagsisinungaling po yung taong yun. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. Hindi po ako may sabi niyan, ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. Hindi po kumpleto ang pag-ibig mo sa Lord kahit umawit ka pa ng I love you Lord every day. Kung hindi ka sumusunod, incomplete ang iyong pananampalataya. Kung papaanong sinabi po ni James, yung pong faith po ni Abraham, his works and his faith were working together, and his faith was made complete by what he did. Hindi kumpleto ang love, hindi kumpleto ang faith, kung wala po tayong pagsunod. Incomplete po siya. Sa Revelation chapter 3, sa mga church in Sardis, ang sabi po, awaken what is about to die. Namamatay na po ang kanilang spiritual life. Ang sabi po, and then ang sabi po doon, because I have found your deeds incomplete in the sight of my God. Ang sabi po. Ayan po, wake up, strengthen what remains. Salamat po sa birds, no? And is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Hindi po sinasabi dito, para maligtas ka, gumawa ka na mabuti. Hindi po. Inaasahan po ng Diyos, yung binigay po niyang kaligtasan sa iyo, yung Holy Spirit na nasa iyo, inaasahan po niya, yung grace na nasa iyo ngayon, inaasahan po yan na hindi masayang. Yan po ay magbunga po ng pagsunod sa Diyos. Amen. Maranap nakuha tayo, tayo na kumakain mag-amen. Oo nga ho pala, no? Kasi sabi ko nga kay Pastor Jong kanina, kasi yung halos nag-a-attend ng Monday hanggang Friday, halos youth, kako. Talaga pong habang naglulundagan po dito, lalo na kagabi, ako naman po, Lord, hindutong. Hindutong, Lord, hindutong.
Lalo na patangakit kay Pastor Joshua, doon lundagya. No, kay Pastor Joshua. No, sabi ko, Lord, Lord, Lord. Todo lundagya pa mo, talagang excited. But praise God, no? Since our time po, 90s po, binabawal na po kami lumundag ho nun. Kasi nga po talagang nag-aano ito. Pero, ano na ho ngayon, magtatatlong dekada na, no, inaano ho tayo ng Lord. Pero sabi ko, Lord, itong Caltex, bigay mo na sa amin para semento na po yung ano. Kahit po maglundagan, no, at talaga pong grabe po dahil mga youth po kapag nag-amen, grabe po. Pero alam ko po, kahit mas marami ho tayong mga magulang. Baka masermon ako ni Daddy. O, yung salita mo, salita. Tayo pong mga magulang, alam ko po, no, meron pa rin tayong kalakasan na katulad ng kabataan. No, they that wait upon the Lord, they that put their trust on the Lord, those who hope in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Lahat na ang pag-asa mo, pagtitiwala mo sa Diyos. Kahit na mga gulang na tayo, may kalakasan pa rin po tayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Babasahin ko lamang po ito, no? I hope nakalagay po ito. Tingnan niyo po ito. When we obey God's command, sabi po dyan, it shows we're committed to our relationship with Him. Kapag nag-o-obey ka, committed ka sa relationship, sabi ho dyan, it's a way of saying, I trust you, I love you, and I want to follow your ways. Obedience isn't earning about God's love. You can never earn God's love. Masama pa ho tayo. In fact, sabi ng Romans 5:8, no, while we were still sinners, makasalanan pa ho tayo. No, this is almost 2,000 years ago. Hindi pa nga tayo pinapanganak eh. Namatay na si Kristo po sa atin. So wala ka na magagawa, kapatid, para madagdagan o mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Laging nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mo nararanasan kung minsan hindi ka nag-o-obey. If you want to experience God's love, obey Him. Yun lamang po. Yung Lord, ba't di ko naranasan yung pagpapala mo, yung kapayapaan mo? Just obey Him. Trust and obey, for there's no other way. Amen? To be happy in Jesus, trust and obey. Ditak na lang mo po rin baptist yan, idanay makaing balo. Anyway po, sabi po dyan, no, it's not about earning God's love, but rather a natural response to it. A natural response kapag mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanya. As we love God, we want to please Him and live according to His Word. Sabi po dyan, no, babalikan po natin, it shows we're committed to our relationship. And then we want to please Him, and then ano pa po, it's a natural response. It's a way of saying, I trust you, I love you, I want to follow you. Kagabi po, kung yung pong mga nandyan ho, i-replay ko po yung testimony ko about love life. Ready na ho ba kayo? Sino po may mga love life pa dyan? Maparing youth po, tapos sinabi mong love life, kikilig lang yan. Love life, pastor. Matuwa na kami. Pero alam niyo ho, kapag kumahal natin, yung dalaga po ang bayan tao ko po, maglolo kayo. Na ano pong gagawa nyo na, di ba sinusunod po natin lahat? Unahin ko na po uli si Pastor Jun. Bago ako. Si Pastor Jun, dahil sa pagmamahal niya po kay Ate Lani. Nandiyan ho ba si Ate Lani? Nasaan siya? Excuse na. Dito po sa Lourdes yan. Lourdes na, Koy. Mataas po yung nyug. Dumating po siya. Naliligaw pa lang. Sabi po ng kanyang hilaw na biyenan pahunon, o ito, marunong ka bang umakyat ng buko? Kanya, andyang ngali. Kahit hindi, sabi niya, opo, kanya. So, inakyat niya. Siguro bala natin yung laing matching niya. So, nung inakyat po niya, sabi niya, matahin na ako kanina. Hindi, totoo po yung kapag nasa taas ka. Kasi po, naranasan ko po yan. Yung gumagalaw yung hangin, parang ka pong mayuyuyot ka, bala mo, talagang pakakaul mo. Kaya nervyos na po, may pa-slide niya mo. Kaya bulong. Papunta kitang bubungan. Makanyan niya ko. Bakit? Dahil keng lugod. Amen. Sino po sa atin dito yung dahil sa pag-ibig, yung mga unang panahon, nagtahanan pa kayo? No?
Yung kinukwento nga ni Pastor Jack dahil sa pag-ibig na ano ho, yung, alam mo Han, 20 years na, kanya, ng anniversary natin. Bakit ka malungkot? Di, naalala ko lang kanya, sana, ano na ako ngayon kanya. Ano yun kanya? Naalala mo ba nung nahuli tayo ng tatay mo na nagtatanan? Pinutukan ako ng baril. Anong gusto mo? Pakasalan mo yung anak ko o 20 years sa kulungan? Sabi niya, dahil 20 years na tayo ngayon, sana laya na ako kanya. But anyway, alam niyo po, nung ako naman po, kasi po bago kami kinasal ng aking ex-girlfriend, 8 years po kaming engaged. So nung college po, may mga barkada po siyang umiinom. Ang sabi ko po sa kanya, dahil feeling ko po poging-pogi ako, sabi ko sa kanya, umiinom pala yung barkada mo, kako. Eh di ikaw, mapapainom ka rin yan o umiinom ka na, kako. Sabi ko sa kanya, mamili ka, sila o ako. Siyempre, ano yung pinili na? Siguro sabi niya, ala na ako aking makanini. Ano? Pero nung kamakailan lang, na po kami, may anak na po kami, nagpalisik po siya. May salaya mata. Lalawin na ako, pipiling iyak, bahal na mo rin sabihan ito. But anyway po, pero ganun po ako kamahal ng aking may bahay po, nung girlfriend ko po noon. Kasi po sabi ko, kung ngayon pa lang, hindi susunod to kung ano ang matino, hindi ako mag-aasawa ng hindi matino ka. Mga single dyan, wala yata ang single yan Double ko nga But anyway, my point here, kung sa tao po nagagawa po natin lahat, i-give up. Para alang-alang sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, tayo baluta. Bala ko rin mong yutin kay. Pastor Jack mo po yata yung kay. May kibalo ka nito. Anyway po, so i-wrap up po natin yung 5. Na natin. Bibilisan ko lang po ito. Nung Monday po, pinraise po ni Pastor Radley ito, ano po yung natin dito, ang topic natin. Obey without delay. So, obedience is an expression of love for God, therefore, obey without delay. Kung naalala niyo po ang kanyang illustration, halimbawa si Abraham, yung pong last final testing ng faith ni Abraham, na ipa-offer niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Hindi po niya dinelay, hindi mo niya, Lord, pag-iisipan ko muna. Alam niyo po bakit? Kapag tayo po, dine-delay po natin ang pagsunod sa Diyos, para mong sinasabing, Lord, baka mali ka, pag-isipan ko muna. Bakit nag-obey kagad si Abraham? Dahil alam niya, kapag inutos ng Diyos, perfect po yun. Perfect po yun. Kaya agad po siyang sumunod. Ito po ang tinuturo po sa atin. Kung mahal natin ang Panginoon at alam natin na perfect ang Diyos, hindi mo dapat dine-delay, kapatid. Amen po ba? Dahil, alam niyo po, ang pag-delay po niyan, magdudulat po ng hindi maganda sa ating buhay. At pag-delay. Ako po, dinelay ko ang 18 years old pa po ako. May mga nagpa-prophesy na sabi po nila magpapastor ako dito. Pero sabi ko, Lord, ayokong magpastor. Mukhang walang pera yung mga pastor. Mukhang talagang living by faith. Talaga pong living by faith naman kahit hindi pastor, kahit Kristiyano. Dinelay ko po. Sabi ko po, Lord, magtrabaho lang ako ng ganito. Kapag kinasal na po ako, magkaanak, ang dami ko po and then, nung nagkaanak na po ako, Lord, i-extend ko pa. Nung nag-resign po ako sa trabaho ko, nagtayo po kami ng business, Lord, establish lang po namin ng business. Eh nung na-establish ang business, hindi pa rin ako umalis. Pinalo na po ako ng Lord, nag-dialysis po ako. Kaya nga po, Pero, salamat po sa Romans 8:28. Ano po yung Romans 8:28? And we know that all things work together for good. Kahit po gaano tayo katigas ng ulo, mabiyaya pa rin po ang Panginoon. Pero, alam niyo po, huwag na kayong mag-learn the hard way. Kapag may pinapagawa ang Lord sa inyo, mamaya may first fruits. Nagdadalawang isip ka ba, nasa bulsa mo yan, biyeke kaya walike. Biyeke kaya walike. Obey without delay. Amen. Obey without delay. Sabi po ni 729, nice, tuya yan. Sabi po ni David, Psalms 119, 57, 60, Lord, you are mine. Tignan niyo po ito.
Pwede po natin, yung sabi po nila, mali na angkinin mo ang Diyos sa parang personal mo. Hindi po. Nasa Bible po. Pwede mo sabihin, Lord, akin ka lang. Sabi po ni David, akin ka lang, you are mine. I promise to obey your words with all my heart. I want your blessings. Kaya hindi rin po masama na maging open tayo. Gusto kong ma-bless. Gusto kong blessing ng Lord. Eh yung mga hipokrito, hindi po pinag-uusapan dapat ang blessing sa church o ano. Hindi po ano po talaga, I want my blessings. Alam niyo po yung mga hipokrito, bawal pag-usapan yung blessing, bawal pag-usapan yung maging yung financial blessing sa church. Pero ang ginagawa po nila, sa labas po ng church, mukhang pera, kahit sa loob ng church, mukhang pera. Wag na ho. Sino po dito ang ayaw nyo ng blessing? Taas yung kamay nyo. Wow. Sino naman po ang gusto ng blessing ng Lord? Magsabing praise the Lord. Mag-obey kayo kay Lord. Kaya nga sabi ni David, be merciful as you promised. Sabi po dyan, I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. I will hurry without delay to obey your commands. Bakit? Sabi ni David, I want your blessings. Therefore, I will obey without delay. Obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us to avoid missing out on blessings and opportunities He has in store for us. Amen. Kaya matuto kayo po sa aking experience. Kung nag-obey lang po ako noon, baka, hindi lang po baka, talagang hindi po ako nagdadiyans. Pero alam ko po, pinagaling na po ako ng Lord. Dahil mabiyaya at mapagpatawad po ang Panginoon. Number 2, ano po yung Tuesday po natin? Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Sino po ang nag-preach? Pastor Ron. Ang Mr. Pogi ng Calvary daw. Amen. Pero nandun, kinuha ko dito ang Pogi. Now anyway po, masama din po ang mag-complain kay Lord. Lahat po na nagko-complain, napapariwara. No? Si Noah, nung pinagawa po yung barko, Lord, ano yung pinapagawa mong arkong niyan? Sa ano pa? Anong baha, Lord? Hindi po siya nag-complain. He never questioned God about yung plano niya. Papatayin mo lahat ng tao, Lord. Dahil alam ni Noah, kung banal ang Diyos, matuwid ang lahat ng kanyang gawa. Eh tayo po, Lord, kung kailan ako naging Kristiyano, bakit ganito? Alam mo po, wag po kayong mag-complain, never question God. I learned this noong pong third year ng aking dialysis, kasi po magna 19 years na ako this January na nagda-dialysis. Nung nag-complain ako sa Lord, 3 years na, bakit din po sinasagot ang aking panalangin? Wala pong dahilan, bigla na lang nga po akong nag-bleeding, para po yung year po ngayon 25 na lagi po akong nagbe-bleeding. Yung last na confinement ko po sa St. Luke's, no? Pero alam niyo po bakit nangyari sa akin yun? Nung na-confine po ako, si Pastor Ron pa nag-drive po sa akin noon. Natatandaan ko po yun. That was 2009. Sabi ko, Lord, magmula po ngayon, hindi na ako magko-complain. Na kahit mahirap ang sitwasyon, katulad ng sinabi mo sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks to God, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hindi will ng Lord ang karamdaman, ang kahirapan. Ang will ng Lord, kahit nasa karamdaman tayo, nasa kahirapan tayo, magpasalamat tayo dahil hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Kaya sabi po sa Philippians 2:14-15, no? Before that, kahit po si Abraham, hindi siya nag-question, Lord, binigay mo si Isaac. No, ang tagal kong inintay, kala kong dadami ang aking sanlahi kay Isaac. He never questioned God. Why? Dahil alam niya kung ang Diyos ang nag-utos, perfect na ito. Philippians 2:14-15, do everything without complaining and arguing. Hello? Gawin nyo ang lahat. Pag sinabing lahat, lahat po yan. Sa simbahan man, sa bahay, sa trabaho mo, kahit saan, gawin mo ang lahat without complaining and arguing. So that no one can criticize you. Born again niya pa mo, makanya niya pa manasbuk. Complain niya ang complain. Nakarakala complain. Whether ken church, mag-complain niya. Ken baleda, mag-complain niya. Sa trabaho niya, nagko-complain. Hindi po lalago ang ganyang klaseng tao. Lagi pong negative ang kanyang bibig. Lagi, alam niyo po yung mga taong negative ang kanyang bibig, lagi na lang pong nagko-complain, lagi na lang naninira. Yan po ay
ang tawag dito, ministry ng Diablo. Ano po ang vision ng Diablo? To steal, kill, and destroy. Kaya nga po kapag nagko-complain kayo, yung taong yan, yung ganyan, yung church dyan, yung boss ko, o yung iba, pati asawa, yung ingasawa ko. Makanyan niya. Bakit? Ika perfect ka. Kaya sabi dyan, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Excuse po. And then, hindi ko na po tatapusin. 1 Corinthians 10:9-11, we should not test Christ as some of them did. Talking about, ang kinikwento po ni Paul dito sa mga Christians in Corinth ay ang mga Israelites. Ang sabi niya dyan, tinest nila si Kristo. Tingnan niyo po, hindi po sinabing Yahweh. Dahil si Yahweh in the Old Testament is Jesus of the New Testament. Kaya sabi ni Paul, we should not test Christ as some of them did. Yung mga Israelites in the Old Testament, because of that, they were killed by snakes. Nag-complain sila, tinest nila si Kristo, pinatay sila ng mga ahas. No? And don't complain as some of them did. Ang sabi po, nag-complain sila because they complained they were killed by the angel that destroys. Libo-libo po ang namatay ho dito. Bakit po ito naisulat? Sabi po ni Paul, the things that happen to those people are examples. Para kanino ho? Sa atin. Kaya po hindi tama yung in the Old Testament na yan. Mismong si Apostle Paul, the Apostle of Grace, tinuturo po niya yung mga bagay sa Old Testament, yung pangyayari sa Old Testament, para matuto tayo ngayon in the last of the last days. Kaya sabi po niya, they were written to be warnings for us. Winawarn po tayo. Tayo po yung mga bibig po natin, puro negative, puro complaints, puro question, puro paninira. Sabi po dito, para warning po. Kung kayo po yung nandito ngayon at ganyan pa rin bibig nyo, nandito kayo para i-warn ng Lord. Bakit? Mahal kayo ng Diyos. Ayaw niya kayong mapa-impyerno. This is warning para sa atin. Sabi po dyan, no? Example para sa atin, warning para sa atin. We live in the time that all those past histories were pointing to where? In the last of the last days. Sa ating panahon. Yan po ay ano pa rin po yan, no? Applicable pa rin, lalo na sa ating panahon po ngayon. So when we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and goodness. It keeps us humble, thankful, and focused on our relationship with Him. Amen. Praise the Lord. Number 3. This was Wednesday po na topic po natin. Obedience is an example of love for God, therefore, obey without compromise. Sino po ang nag-preach po dito? The big guy, Pastor Joshua. No, konti na lang po para siyang Nephilim. Balo yung po yung Nephilim, nangyalwa, po balo na yan. Basta po kayo ng Genesis chapter 6. Anyway po, marami po ngayong mga Kristiyano nagko-compromise. Ang ibig sabihin po ng compromise, Kristiyano ka na kapatid, pero nandadaya ka pa. Kristiyano ka na kapatid, gusto mo pang magtambay sa kanto para makichismisan, makiinuman. Yung iba, Lord, occasional lang naman Christmas party. That is compromise. No, that is compromise. Yung pong sumusunod ka nga sa Lord, pero sinusunod mo rin yung pita ng laman. Sinusunod mo rin yung kamunduhan. Remember, no, I think sino ba may sabi po nito? Si John ba? Si James? Sabi po ba si James po ata, no? If you love the world, the love of the Father is not with you. Kung ikaw ay nakikipag-compromise, wala po ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Ang mga example po natin si Shadrach, Meshach, Abednego. No, nagpatayo po ng malaking Diyos-Diyosan, 90 feet, na ginto si Haring Nebuchadnezzar. Kapag narinig po yung banda, ang mga musikos, dapat luluhod po sila. E na-tiyempo nandun si Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi po sila lumuhod. Ano po nangyari po sa kanila? Pinatawag po ng hari, sabi po, dahil mga paborito po sila, dahil sila po matatalino, matitipuno, at gwapong mga Hudyo. Kaya binibigyan ng second chance, pero hindi po nagbulungan yung totoo, binibigyan tayo ng chance. Total, hindi naman natin dinideny si Lord, kanya, si Yahweh. Luluhod lang naman tayo, ano bang mawawala?
Pero alam niyo po, ang nawawala nun, yung faithfulness mo, yung loyalty mo, yung devotion mo sa Lord. Kaya sabi po nila, no, kahit po itapon nyo kami sa orno na mainit na yan, alam namin, ililigtas kami ng Diyos namin. Pero, sa Daniel chapter 3, even if, ang sabi po, ito po yung matindi, kahit hindi kami iligtas, kahit naisin ng Diyos na mamatay kami, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan mo. Anong po nangyari? Sinamahan po sila ng Panginoon. Kasi sabi po ni Nebuchadnezzar, di ba 3 lang? Pero bakit pero 4 sila? At yung pang-4, kamukha ng anak ng Diyos. Sinamahan po sila ni Kristo sa apoy. Kaya kapag nasa problema ka, kapatid, dahil hindi ka nag-compromise, pinersecute ka, dahil hindi ka nakipag-compromise, sasamahan ka ng Lord sa apoy ng problema. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka. Dumaan ka man sa ilog ng problema, hindi ka. Masusunog ka na naman natin ng kaya. Anyway po, no. Praise the Lord. Balang bumbero yan eh. Si Daniel din po, ganun din po. Kinainggitan po ni Daniel, panahon na po ni Haring Darius po ito, ng mga administrator, governors, satraps, and lahat ng mga leaders, wala po silang makita sa kanyang mga gawa dahil napakatindi ng integrity ni Daniel. Ang pwede lang nilang sirain yung pong kanyang pananampalataya. So gumawa po sila ng decree, Haring Darius, pirmahan mo itong ginawa po namin na batas na walang mananalangin sa ibang Diyos kundi sa iyo lang. Gustong-gusto naman ni Haring Darius. Pero si Daniel nagpatuloy pa rin. Nasabi po yung daw mananalangin sa ibang Diyos, pakakain sa mga napakaraming gutom na leon. Pero hindi natakot si Daniel. He was about 80 to 85 years old during this time. Siguro sabi ni Daniel, nakita ko yung mga kaibigan ko, mga kasiyo ko. Pinasunog ni Nebuchadnezzar pero hindi nasunog. Hindi nangamoy usok. Ngayon pang matanda na ako, matatakot ako. Nanalangin pa rin po siya. Nakabukas ng kanyang bintana, nakaharap sa Jerusalem 3 times a day. In short, walang magawa si Haring Darius kahit mahal niya si Daniel, dinala po sa lion's den. Ano po nangyari? Nagpadala po ng mga angels ang Lord. Nakatikom yung mga bibig ng mga layon. Ngayon, sa galit po ni Haring Darius, siguro napag-isip niya, inutuda ko din, lahat po ng mga governors, satraps, mga administrator, pati kanilang family, no, pinatapon sa lion's den. Ang sabi po ng Bible, nasa taas pa lang, pinagpupunit na po sila ng mga gutom na leon. Alam niyo po, huwag kayong makipag-compromise kahit saan. Ipagtatanggol kayo at iingatan ng Diyos. Huwag kayong gaganti. Ang Diyos ang gaganti po para po sa inyo. Amen. Ngayon po, kapag nakipag-compromise tayo, katulad po ni Haring Saul, sabi po ng Panginoon sa kanya, lipulin mo lahat ng mga, ano po yung mga ites na yan? Amalekites. Lahat po, kasi marami pong Amalekites, Kohatites, Moabites. Sa panahon po natin, mayroon pa mga ites, hindi nagta-tites. At saka po yung Kohatites, kumukuha ng tithes. Ano? Si King Saul po, hindi po niya sinunod ang pinapagawa po ng Panginoon. Nagtira po siya, maging si Haring Agag, hindi po niya pinatay. Tinira po niya, nagtira din po siya ng matatabang mga baka, kambing. Kaya nga sabi ni Lord kay Samuel, Prophet Samuel, sabi mo kay Saul, hindi na siya ang magiging hari niyan. Binabawi ko na, disappointed ako sa kanya. Pagdating ni Samuel, sabi po ni Haring Saul, sinunod ko ang inutos ng Diyos. Sinunod mo ba talaga? Ano yung mga naririnig kong ingay ng mga hayop na yan? Yung mga yan, ang sabi po niya, maganda naman po yung intention niya. I-offer ko kay Lord kasi best sila. Ano po sagot ni Samuel? Ay, ganun ba? Okay ka, sabi niya. Hindi po, sabi ni Samuel. No, sabi po niya, obedience. Ayan po, no, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. And sabi diyan, and to heed, yung makinig ka sa Panginoon is better than the fat of rams. Why? Rebellion. Sabi niyo po, rebellion is as wicked, no? Sa ibang salin po, as wicked. It's like the sin of divination or is as wicked as, pwede niyo pong itry yung NLT, as witchcraft. Kapag ikaw ay disobedient,
rebelde ka. Kapag rebelde ka, para kang isang mangkukulam. And stubbornness is like worshiping idols. Kung matigas ang ulo mo, ang wino-worship mo, hindi ang Lord. Mga idol, hindi totoong Diyos. Kaya dapat siya po yung, yung pong salinlahi niya. Doon po yung mga hari na kukunin. Pero dahil 10 minutes na lang ako. Pero dahil hindi sumunod ng buo, because partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Pero mabiyaya pa rin po, Panginoon. Mabiyaya po ang Lord. No, kaya nga po, ang sabi po dyan ng Panginoon kay Saul, hindi na po yung kanyang mga anak, hindi na magiging hari yan, yung mga lahi niya. Si David po ang kanyang napili. Yun po ang naging kwento. Kaya dito po sa Psalms 119:1-3, joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Ang ibig sabihin po ng joyful, blessed. Blessed are the people of integrity who follow the instructions of the Lord. Masaya po sila, pinagpala sila, yung sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Joyful or blessed are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Sabi niyo po, with all their hearts. Pag sinabi pong, love the Lord your God with all your heart, hindi ibig sabihin po nito na perfect ka, hindi ka nagkakasala. Ang ibig sabihin lang po nito, yung sa puso mo, walang karibal ang Diyos. Nagkakasala ho tayo, kahit Kristiyano na tayo, pero hindi na namumuhay sa kasalanan. Nagkakamali po tayo, pero hindi na namumuhay sa kasalanan, pero meron tayong puso na gusto po na rin, na tatayo tayo, gusto na pa rin nating sumunod sa Lord. Yun po yung with all of our hearts. Kahit nagkakamali tayo, tatayo tayo para sumunod pa rin sa Lord. They do not compromise with evil and they walk only in His path. Ito po yung mga masasaya, ito po yung mga joyful. Acts 5:29, na pinagbabawal po sa mga apostle, kina Peter, na huwag nyo nang i-preach si Jesus na yan. Ang sabi po sa mga council ng Jerusalem, pero anong sabi po ni na Peter at mga apostle sa Acts 5:29, we must obey God rather than any human authority. Tayo po ay nagpapasakop sa gobyerno for as long na hindi po nila pinagbabawal ang ating pananampalataya. Hindi tayo susunod sa mga batas nilang gusto nila po ng same-sex marriage. Hindi po maka-Diyos yun. Hindi tayo magpapasakop doon. Hindi tayo magpapasakop doon sa lahat naman ng relihiyon ay pare-pareho lang. Hindi po totoo yun. Na pare-pareho lang yung Diyos. Isa lang ang Diyos na buhay. Dahil isa lang ang may-ari ng langit at lupa. Hindi po yan korporasyon. Hindi po yan partnership. Isa lang ang may-ari ng lahat. Ang pangalan niya is Jesus. Palakpakan po si Lord. So kapag pinagbabawal na tayo magsimba para nung COVID, laging may mga pulis po dyan sa harapan po natin. Pero dahil sa favor protection ng Lord, hindi tayo nag-compromise. Kung naalala niyo po, sabi ko nga po sa inyo 2020, kung meron silang huhulihin, huwag niyo na pong ituro kung sino-sino ako kasi ako po yung nagpabukas ng church. Pero praise the Lord, hindi po tayo pinahuli ng Lord. Pinrotektahan po tayo ng Lord. But when we obey God, nandun po yung kanyang divine protection. So compromising our obedience can bring down our faith. This is the reason why, bakit hindi ka lumalago? O kung minsan, ang init-init po because of compromise, biglang bagsak ka na naman. Sabi po dyan, compromising our obedience can bring down our faith and distance us from God para malayo ang Diyos. Staying faithful keeps us connected to His purpose and blessings. It's about prioritizing again our relationship with Jesus. Amen. Kung isasum up ko po, ang pag-obey sa Kanya, it's about yung priority mo, mas priority mo. Kaya nga po ako pinili po ng misis ko eh. Mas priority niya ako kesa sa barkada. Dahil wala na siyang makitang poging-pogi. O mahili kayo, malayo ka lang, serious ko. Lord, o kalyanda ako. Anyway po, praise the Lord. Number 4, obedience is an expression of love for God, therefore, obey with a willing heart. Sino po nag-preach po nito? Pastor Jess Cortez. At sino po naging example po? Si Mary. Ano po ang sabi po ni Mary nung sabi ni Angel Gabriel,
No, magdadalang tao ka, yung Savior, nasa sinapupunan mo. Paano mangyayari yon? Yung Holy Spirit, i-overpower ka niya. Anong sabi ni Mary? Nung nasagot po yung tanong niya, kahit hindi gaanong clear, kahit hindi siya gaanong sigurado, she was about more or less 15 years old sa mga panahon pong ito. Anong sabi po niya? Be it unto me according to your word. Kaya sabi niya, Mary said, behold, ito po pala maganda, behold the maid servant. Ako ay servant lang. Ang maid servant, ibig sabihin po, servant na babae ako ng Lord. I am a female servant. I am a woman servant. Servant woman, sabi po niya, of the Lord. Let it be to me according to your word. Amen. Dapat ganito ho ang ano natin, willing ho tayo. Kahit parang imposible, kahit parang mahirap, pero pag sinabi ng Lord na sa salita ng Diyos, dapat po meron tayong willingness na sumunod. What if hindi naging willing si Mary? Baka meron pong ibang Mary. Pero sayang, hindi na po siya blessed. Kung ayaw mong sumunod sa Lord, meron siya ibang gagamitin. At yung blessing na dapat para sa iyo, ibibigay po doon. Kaya mas maganda na kapag ikaw ang inutos ng Lord, no, wag mo nang sabihin, Lord, iba na lang. Sumunod ka sa Lord. Para yung blessing ay mapunta sa iyo. A willing heart is a key. No, sabi po natin dito, to obeying God. Ito po, it is a key. No? Ito yung susi para masunod po natin ang Lord. No, this is a way to trust His goodness and surrender our will po sa Kanya. Even when it is challenging. Kahit na parang mahirap ito, it's very challenging. It allows us to say yes to God like Mary did. Sa Ephesians 6:5-8, slaves, no, during this time may mga slave po. Pero sa atin po, ang mga slave ngayon, ang sino mang po merong mga leader, ito po tayo. Tayo po yung mga slave, mga empleyado, member ng CU, member ng church. O basta kung ikaw ay merong leader sa taas mo, kasama ka po dito. Amen. Maliwanag ba yun? So ito po, no, sabi po dyan, slaves, obey your masters, your leaders on earth. Obey nyo yung mga leader nyo sa mundong ito with what? Fear and respect. And do this with a heart that is true. Totoo, walang halong kaplastikan, walang halong kahipokrituhan, just as you obey Christ. You must do this. Obey nyo yung mga leaders nyo dito sa earth, mga manager nyo, pastor nyo, CU leader, sino man po yan. Ang sabi po dyan, no, not just to please your masters, your leaders, while they are watching. Alam niyo po yung masipag ka lang dahil merong nanonood sa'yo. Pero sabi po dyan, but all the time, kahit walang nakakakita sa'yo, i-obey mo ang leader mo with all your heart. Bakit? Since you are really slaves of Christ, tayo po talaga yung mga servant ni Kristo, you must do with, sabi dyan, you must do with all your heart, with a willing heart, what God wants. Dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos. Lahat po ng lingkod ng Diyos magsabing amen. Pag sinabing lingkod ng Diyos, hindi po yung full-time lang dito. Lahat ng tumanggap kay Kristo, lingkod ng Diyos. Pwede mo paglingkuran ng Lord sa bahay mo. Kung ikaw ay housewife, sa eskwelahan, sa iyong trabaho, kahit nasaan ka, pwede mong paglingkuran ang Diyos for as long pinapakilala mo ang Lord. At pinapakita mo yung bagong buhay na binigay sa iyo ng Holy Spirit. Amen po ba? So do your work and be happy to do it. Be happy to do it. Work as though it is the Lord you are serving. Hindi yung pastor, hindi yung boss mo, hindi yung forerunner mo. Pero si Lord ang sineserve mo, sabi diyan, not just an earthly master, kundi si Lord. Remember that the Lord will give everyone a reward for doing good. Sino pong gusto ng blessing, ng reward? Obey your leaders. Ditak mo yung amen. Na pastor, ditak lang rin mag-amen. Hindi ko po salita yan, salita po ng Lord. Amen. Obey your leaders. Actually, wala na lang akong panahon eh. Sabi po ni Peter, obey your leaders even dun sa mga rude, dun sa mga harsh. Hindi kayo naniniwala, punta kayo sa 1 Peter mamaya. I think nasa Peter po yun. Yung mga masusungit na leader, masusungit na manager, i-obey nyo rin din daw po sila. As in obeying the Lord. Salamat, Pastor Jun, kayong amen. May amen. Gusto nyo ng blessing?
I-obey niyo po. Ngayon, kung hindi kayo nag-enjoy sa trabaho niyo dahil masungit ang manager niyo, hindi mag-pray kayo ng ibang trabaho. Pero tandaan niyo, kahit saan may masungit na tao. O payapekto kayo. Kung matured ka na sa Lord, kahit anong sabihin sa'yo na negative, hindi ka na pa-apekto dahil alam mo, kilala ka ng Diyos. Higit sa kanila. Maja-judge ka nila, i-judge ka nila, sisirain ka nila, pero alam mong kinakatayuan mo dahil alam mo ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung ikaw ay willing, merong iba nag-o-obey nga pero magbusit naman, ako na naman. No, yun pong ganun. Ako na naman manosplato, ako na naman mag-ministry, ako na naman. If you are willing and obedient, not just obedient, but if you are willing and obedient, i-bless ka ng Lord. Kahit nasaan ka. Kahit anong lupa nasaan ka, pagpapalain ka ng Lord. If you are what? Willing and... So a willing heart helps us trust and obey God's plan even when it's tough. Lastly, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a joyful heart. Sino pong nag-attend kagabi? So hindi ko po kukumpletuhin ito na kung kayo nandito. Yung iba naman po, panoorin niyo po yung mga preaching po natin sa Light Shines TV at sa Facebook, Calvary Temple Philippines. Now, obey with a joyful heart. Mabigat po kasi kung nandito po kayo kagabi, mas mabigat po yung kapag nagbubisit ka at sumusunod ka. Nakakapagod po, actually. Kapag meron kang kabigatan, meron kang sama ng loob na sumusunod, lalo kang mapapagod. Di ba yung bata kapag pag inutos mo yan ikaw maghugas ng pinggan, ako na naman. Punta ka ng tindahan, buli ka nito, ako na naman. Pero kapag naglalaro, dahil nag-e-enjoy sa paglalaro, kahit may mga batche na yan, may kibal na yan kung saan-saan, meron pa siyang bigote, takbo-takbo, bakit? Hindi napapagod. Nag-e-enjoy. I-enjoy mo lang, kapatid. Ang lahat. Pati po ako po, magna 19 years na. Kapag po, natutunan ko pa ito, years ago, kapag napapansin ko pong magmanok-manukan na ako naman. Alam niyo po yung nagmamanok-manukan? Kiyok, Lord. Kiyok. Lord, masakit na naman ang ko. Kiyok. Lord, wala naman akong pera. Kiyok. Kapag nagmamanok-manukan ka, lalong bumibigat yung sitwasyon. Naranasan ko pong ma-ICU, pati yung misis ko, pero alam po ng misis ko ito, sa ICU kami lang po yung naka-smile. 2 hours lang po sa ICU. Sabi ko sa misis ko, Jo, sabi ng nurse, pakainin mo. Hindi ko siya pinakain. Pinakain ko po siya, Word of God. Jo, ang dami na nating mga pagsubok sa buhay. Ni minsan, kahit meron tayong pagkukulang, ang Diyos hindi nagkulang. Anong ginawa ng Diyos? Sa loob ng 2 hours, pinag-normal niya ang misis ko. 2 hours lang siya sa ICU, lumipat na kami sa private room. Kapag ikaw ay sumunod sa Lord, kahit sa gitna po ng kahirapan, sa gitna ng karamdaman, nandun ang kalakasan. Kapag sumunod kang merong kagalakan with joy. Sino po yung best example po natin ng joy, ng merong joy? Lahat po sila, pero ang best example, si Jesus. Ang sabi po sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy, ang sabi po. Sabi po dyan, who for the joy that was set before Him. Meron ng joy that was set before Him. Ang sabi po dyan, endured the cross, despising the shame. Bakit po niya napagtagumpayan? Alam niya, masakit po. Alam po niya ang datatnan niya sa mundong ito. Alam po niya yung mangyayari sa kanya. Pero kaya nga po nung last night po niya, sabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. For 3 times, nag-pray siya sa Father. Pero anong sabi po niya? But nevertheless, not my will. Let your will be done. Jesus obeyed with a willing heart and with a joyful heart. Dahil alam niya, kapag natapos po niya na tagumpayan po niya ang krus, alam po niya yung ultimate victory. Kaya nung nandun po siya, yung ultimate victory, nandito na. It is finished, tetelestai. Maliligtas na ang mga tao, makakasama ko na sila. Makakasama niya po tayo. Yun po yung joy niya, na ikaw at ako, kapatid, makakasama niya sa buhay na walang hanggan.
Kaya kung dumadaan tayo ng pagsubok, alam po natin, matatapos din ang pagsubok na to. I've been waiting for almost 19 years. Pero ang sekreto po nung ikaw ay matagumpay, ikaw ay merong kalakasan, na hindi ka maggapos-gapos ang diablo, marami man ang nagsusumpa sa'yo, pero hindi ka masumpa-sumpa dahil ikaw ay pinoprotektan, meron kang wall of protection if you obey with joy from your heart. Kaya nga po, alam po natin yung the joy of the Lord is your strength. Sabi rin ni Paul, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Kapag ikaw ay nagagalak sa Panginoon, kahit nasa matinding pagsubok ka, kapatid, pinapalakas ka ng Lord. Because when you obey with joy, that means meron kang true faith. Obeying with joy, it is a sign of genuine faith. Kung nag-o-obey ka at wala kang joy, yung faith mo, gumaganon po siya. Pero yung totoong merong pananampalataya, kahit mahirap po yung sitwasyon mo, masakit ang pangangatawan mo, pero meron ka pa rin kagalakan, hindi ka nagko-complain sa Lord, hindi mo kinu-question ang Lord, you are willing and you are joyful to obey Him, magiging kompleto ang iyong buhay. Bakit? Nasabi po ng Lord sa John 15:9-11, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Isa pong utos yung manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Totoo po yung who shall separate us from the love of Christ? That is true. Totoo din pong 5 minutes na lang ako. Who shall separate us from the love of Christ? No, nothing can separate us from the love of Christ. And no one can separate us from the love of Christ except you. Kaya sabi ng Panginoon, remain in my love. You need to remain para nothing and no one can separate us from the love of Christ. How can we remain in the love of Christ? If you keep my commands, if you obey me, you will remain in my love. Kung nothing and no one shall separate us from the love of Christ if you are remaining in His love. And how do we remain in His love? How? By obeying Him. So nothing shall separate us from the love of Christ if we obey Him. Maliwanag ho ba? Huwag kayong paloko dun sa ano. Yan, once saved, always saved. Wala nang makakapaghiwalay. Noong sinabi ni Kristo, ikaw mismo, manatili ka para hindi ka mahiwalay. Manatili kang sumusunod sa akin para mananatili yung pag-ibig ko sa iyo. Kaya sabi po niya, if you keep my commands, you will remain in my love just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy. Yung peace ng Lord, meron siyang my peace, meron din siya pong my joy. Hindi po joy ng mundong ito, hindi rin po joy ni Michael V. Alam niyo po yung joy ni Michael V? Isang patak lang, isang katutak na. Hindi po joy ng pera, hindi po joy ng pleasures of this world, but joy of Jesus. My joy, I have told you this. Ano yung sinabi niya? You remain in my love. How do you remain? You keep His commandments. Obey Him. I have told you this. Sinabi ko ito, na mag-remain ka sa love ko, mag-obey ka sa aking mga commandments. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Kompleto lang po ang joy natin kapag tayo'y sumusunod sa Lord. Pansinin niyo, kapag po ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos, wala kang tunay na joy. Kunwari, naka-smile ka sa mga kapwa mo believer, pero plastic. Alam niyo po yung ganyan, hindi po yan, siguro may tatago mo sa tao, pero sa Diyos, alam po niya yung puso po natin. Alam po niya kung puso po tayong totoo o plastic. Lahat ng totoo, magsabing praise the Lord. So obeying God with a joyful heart shows our trust, deepens our relationship, and reflects His love. Amen. It shows our trust, it deepens our relationship, and reflects His true love sa atin po. Mag-review na po tayo. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without delay. Obey without complaining or questioning. Obey without compromise. Obey with a willing heart. Obey with a joyful heart. Now, ang obedience po natin, kung sino po ang mga obedient dito, magsabing amen. Alam niyo ba, kahit obedient po kayo, hindi niyo pwedeng ipagmalaki yan sa Diyos. Kung bakit tayo obedient, it is because of God. Last verse, Ezekiel 36:26-27. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you.
bagong puso, at yung Espiritu ng Diyos nasa atin. I will take out your stony, stubborn heart. Yung matigas na batong puso mo. Yung pusong bato. Alam niyo po yung pusong bato? Balo yun ito. Pinalitan na po ng Lord yan kung ikaw ay na kay Lord. Wala na yung stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my what? Spirit. Pangalawang sinabi na naman po ng Lord ito. In you. So that what? For what purpose? You will follow or obey my decrees. No, my statutes or my commandments. And be careful to obey my regulation. Kung bakit nasa atin ang grace, the Spirit of grace, the Holy Spirit, para po tayo maka-obey. Because without the Holy Spirit, without the Spirit of grace, mahirap pong mag-obey. Kasi lahat po tayo, mga matitigas ang ulo. Pero kapag na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na, bago na yung puso mo, at bago rin yung Spiritong nasa iyo. At yung Holy Spirit na nasa iyo, kapag nag-obey ka, papansin niyo po, parang mahirap na pag nag-obey ka, the Holy Spirit will empower you. When you step in faith, by obeying God's command, yung Holy Spirit, bibigyan ka ng kalakasan. So, saan po kayo nahihirapan ngayon sa pag-obey? Sa first fruits, mamaya? Just obey with a willing and joyful heart by faith. Remember, obedience to the faith, pinag-aralan natin last week. By faith, i-empower ka ng Holy Spirit. Kaya kung nasa iyo ang Holy Spirit, if you believe na nasa iyo ang Holy Spirit, to believe is to obey. Once again, to believe is to palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan. Hallelujah.